Tatlong araw bago ang Halloween sa Albuquerque, New Mexico, kung saan ang mga pulis na sumusuri sa kalagayan ay malapit nang makadiskubre ng isang totoong kwento ng katatakutan. Tinitingnan ng mga pulis ang kalagayan ni Ernestina Lucero, 69 na iniulat na nawawala ng isang kamag-anak. Habang sinusubukang makipag-ugnayan ng pulis si Ernestina o ang anak niyang kasama niya, nakuha ng mga kapitbahay ang atensyon nila. Kilala niyo naman ang babaeng nakatira dito. Alam ko na may lalaking nakatira sa Leroy. Hindi ko alam pangalan niya, pero nakatira siya kasama ng isang matandang babae. Oo. Ah, Iwasan siya. alam ko mga 2 o 3 linggo na ang nakalipas. Sandali, baby. 2 o 3 linggo na matapos niya akong isama sa isang pinuntahan namin at hindi ko na siya nakita mula noon. Si Young Lord dala sa'yo. Oo, dati. Sabay kaming pumupunta sa food bank. Siya na rin ang naghatid sundo sa amin matapos ilang beses. Hindi ko na siya muling nakita. Hindi mo ba nakita yung charger niya dito kahit minsan? Hindi siya nandito. She sold it? Ibinenta niya ito at tinanong kung gusto namin bilhin. Tinanong ko kung saan siya pumunta, sabi niya sa Mexico. Marami siyang sinasabi tungkol sa pag-alis niya sa New Mexico, kasama ang nobyo niya. At nagkakausap pa rin daw sila ngayon. At pagkatapos, ilang araw lang ang lumipas. Dumating siya, kumatok at sabi, "Uy, gusto mo bang bilhin kotse ko? Kailangan ko ng pera sa renta." Yun ang sinabi niya. Gaano na katagal yun? Tinanong siya ng kapatid ko, "Nasaan ang nanay mo? Kasi matagal na namin hindi nakikita." Hindi ko alam ang dahilan. Siya naman nauutal at natahimik. Lumapit siya. Pakiusap. When they... Nag-aaway sila bago siya umalis. Yan ang susunod kong tanong. Nag-aaway sila bago siya umalis at ilang gabi na silang nagtatalo. May anak akong 2 taon at nakiusap ako na hinaan lang nila. Sabi niya, nagwawala lang daw siya. Sabi niya, tahimik lang daw ako. Oo. Bago pa siya, parang matagal na siyang wala. Oo, matagal na siyang wala. 1 buwan at kalahati na o higit pa. Hindi ko na alam. Hindi ko alam. Noong una ko siya nakilala, tinanong niya ako tungkol sa mailbox dahil kailangan niyang kunin ang cheque niya mula sa Social Security, sabi niya. Sabi niya kailangan niya makuha ang cheque niya bago pa niya ito makuha kasi sinusubukan daw nitong kunin yun. Habang nakatayo sa tabi ng poster ni Ernestina na nawawala, sinabi ng mga kapitbahay na mahigit 1 buwan na mula ng huli nila siyang makita at madalas silang mag-away ng nasa hustong gulang na anak niyang lalaki, pati noong gabing nawala siya. Sinabi nila sa pulisya na ibinenta niya kamakailan ang kotse ng ina, sinubukang kunin ang social security checks nito at sinabi niyang nasa Mexico ang ina kasama ang nobyo. Sasabihin niya na nagpunta siya sa Mexico, pero hirap na makalakad si nanay, di ba? Halos hindi na nga siya makalakad parang. Matapos ang halos 15 minutong katok, may isang pulis na sa wakas ay nakakuha ng sagot. Tara na, pare. Oh, tara na. Paparating siya sa bukas na pintuan sa harap. Pasensya na. Pare, akala ko ibang tao siya. So, Oo, walang problema. Ako na ang pupunta. Oh. oo. Mabait pa ang mga aso. Oo, tumatahol sila, pero hindi nangganggagat. Kinilala ng mga opisyal ang lalaki sa larawan bilang si Leroy Vallejos, 49 na taong gulang na anak ng nawawalang babae. Pare, Sige. oo, gusto mo bang isara ko ang pinto? Papasok din partner ko. Sige, oh. Pero basta ka na lang kumakatok ng malakas sa pinto. Kasalanan ko. Inaantok kasi ako, pare. Sige. Pasensya na, pare. Hindi ako naging okay nitong mga linggo. Anong nangyayari? Wala si nanay, pare. May college at trabaho pa. Sobrang stress at pagod ako, gets mo. Tama, 200 at 36 sa 2. Sinusubukan ko lang magpahinga, pare. Sige. Pagod na pagod kakaisip, alam mo yon. Ang dahilan kung bakit kami nandito ay dahil nag-aalala ang pamilya at sinasabi nilang sinusubukan kanilang kontakin. Sinagot ko lahat ng tawag, pare. Pwede ko pang ipakita lahat ng text message. Hindi ko sila in-ignore. Sige, ayos lang kung ganun. Di ko alam ba't sila okay. Sasabihin ko sa'yo.
Parang may isang lalaki na sinusubukan akong ligawan o kung anuman, ayon sa nanay ko. Pero hindi ko siya nilapitan ng ganon. Anong ibig mong sabihin? Inakusahan niya ng harassment ang mga lalaki. Pero hindi ko siya tinrato ng ganon. Kaya alam nila kung ano kaya niya, natatakot silang gawin ko rin. Siguro kaya nila iniisip yun, gets mo? Pero tol, matagal na itong nangyayari, ilang taon na. Alam mo yun? At ni minsan, hindi ko siya sinaktan o pinagbuhatan ng kamay. Sinabi ko sa kanya na pagod na ako sa kasinungalingan niya at hindi na ako naniniwala. Pakiramdam ko hindi na dapat kami magkasama. Nakakasuklam kasi dati sobrang lapit namin. Alam mo, hindi naman kami laging ganyan nun. At patawad kung ganito na ngayon. Kung alam ko lang, mas binigyan ko sana ng pansin, mas marami sana akong tinanong, alam mo yon. Pero ganun lang talaga kami noon, pare. Sige, di na ako nagka-problema sa batas mula nang makalabas ng kulungan. Nasa kolehiyo ako, may 4.0 akong marka at presidente ako ng klase. 15 sunod-sunod, Pair. tailored na ako ngayon, alam mo. Sige. Noong huli ko siyang nakita, pagpasok niya, tinanong ko siya, "Anong ginagawa mo?" Sabi niya, nakikipag-bonding lang ako, yun ang sabi niya. Pumasok ako sa kwarto ko, akala ko sa kwarto niya siya matutulog. Nagising ako kinaumagahan. Kaunti lang ang damit sa washing machine kasi front load ang gamit namin. Madalas niyang iwan doon ang mga damit kaya nangangamoy ang front loader. Akala ko nasa kwarto lang siya. Pumasok ako sa kwarto niya pero wala siya. Kaya dinala ko na lang sa sampayan ang mga damit niya. Yun na yung huli kong pagkakita sa kanya, pare. Sige. Sige. At bago yon, hindi naman niya nabanggit na may pupuntahan siya or may makikita siyang iba. Wag na lang. Oo, pare. Habang kinakausap ng isang pulis si Leroy, ang isa ay pumunta sa kusina kung saan malapit nang masolusyunan ang kaso ng pagkawala ni Ernestina. Oh, sige, gets kita. Sabi nila ni Rin na sasama ako at bubuksan lahat ng mga kulungan na to. Tara na. Sa isang deep freezer, sa ilalim ng mga hot pocket at frozen na hipon, natuklasan ng opisyal ang isang nakakabahalang bagay na inilalarawan sa affidavit bilang mga bahagyang pinagputol-putol na labi ng isang adultong tao. Anong ibig mong sabihin sa unang linggo? Yung linggo ba pagkatapos ng 15 o 17? Kamusta, boss? Labas muna tayo. Halik ka na, Katrina. Babalik din. Sige. Nasa freezer siya. Alam ko. Tumahimik ka. Sige. Salamat, pare. Sir, nakuha na namin ang mga aso. Pira-piraso na. Para hindi na sila manatili dito sa labas. Hindi ko sila milalabas. Hindi ko rin sila milalagay sa loob. Oo. Maaari ko silang sundan. Maaari nila tayong sundan. Hindi, nasa loob ito. Ikinandado mo ako sa harap. Hindi, ngayon mismo. Hindi tayo papasok diyan. Gusto ko to. Diyos ko. Tahimik lang talaga ako, pare. May kwento naman talaga, pare. Mahal ko kayo, mga tol. Pwede ko ba siyang halikan? Pwede ko bang halikan ng mga aso at hanapin? Amuyin mo na lang sigarilyo mo at tutulungan kita. Hindi. Isisave ko mala aso mo sa cellphone ko. Nakita mo ba siya sa loob? Salamat, pare. Oo, kayong lahat. Kita ulit tayo. Mahal kita. Mahal ko kayo, mga tol. Medyo kaunti lang ako. Tara na. Tara na, pare. Salamat, tol. Pinahahalagahan ko yon. Tara na, Pat. Pwede mo ba akong imbitahan? Hindi mo ako iniistorbo. Uy, pare. Alam ko na ito eh. Uy, sandali lang. Hayaan mo ako. Kaya, anong nakita mo?
Parang nasa loob siya ng freezer. Dinulot siya ng matitigas na bakal. Pero malinaw na buo ang katawan niya, pati ulo. Habang dumarating ang mga investigador sa pinangyarihan ng krimen, dinala si Leroy sa silid ng interview kung saan maraming tanong sa kanya ang mga detektive. Walang naniniwala sa akin, ano? Ayos lang lahat, ano? Alam mo ba? Hindi lang talaga ako makapaniwala, tol. Hindi ko pa rin maintindihan dahil puro kasinungalingan naman doon at di mo sila mapapagsabi ng totoo, gets mo? Sino nagsisinungaling? Ewan ko pare. Di ko alam kung sino o ano sila. Ano ba sila talaga? Di ko alam kung ano sila pare, mangkukulam. Hindi ko alam tawag mo sa kanila, yung mga taong iniaalay ang buhay nila sa kadiliman. Ang pamilya ko, galing ako sa pamilya ng mga mangkukulam. Ang lola ko, ang tita ko, ang nanay ko. Hindi ito bagay na pinag-uusapan talaga. Lihim ito. Hindi mo pwedeng pag-usapan. At hindi ko alam kung ipinangako ba ako o kung nakarinig na ako ng napakaraming kasinungalingan pare. Ano ang ibig sabihin kapag sinabi mong ipinangako ka? Huling pangako kay Satanas. Parang- Pangako. Ang nanay ko, oo. Paano mo nalaman yon? Walang kwenta talaga. Kailangan mong matuto sa ibang mangkukulam. Yung mga tanong na hindi nasasagot at iba pa. Kausapin at tanungin mo sila. Alam mo yun, tapos suhulaan mo pa rin. Ayoko talaga ng kasamahan, tol. Masama talagang nagawa ko at hindi ko na mababawi. Diyos lang ang pwedeng humusga. Ibinahagi ni Leroy ang isang kakaibang kwento sa mga investigador. Sinasabi niyang ang pamilya niya ay, ika nga, puno ng mga mangkukulam na gusto raw siyang saktan. Patuloy pang nag-iimbestiga ang mga investigador sa pagkamatay ni Ernestina. Ano ang nangyari nung araw na yon? Nabaliw ako pare. Hindi ko alam kung ano yun. May mga lihim silang itinatago sa akin. Alam mo, sinasabi nila sa iyo ang isang bagay, pero sa likod mo, kung ano-ano na ang sinasabi. At ang ginawa ko lang naman ay magluto, maglinis, maggupit ng damo, at maghanda ng 3 libreng pagkain sa isang araw. May sinabi siya para palabasin na masama ka, dahil lang nakatira ako sa bahay. Di rin ako makahanap ng trabaho dahil sa ginagawa nila. Kailangan kong walisin ang mga aso ko. Alam ko, magtiwala ka sa akin. Nasa abi na ako. Hindi ko rin inasahan. Pre. Pero, di ko alam paano sila nagkakaganon kalaking impluwensya o anong ginagawa nila. Pero bangungot talaga ito, pre. Kaya sa tingin ko, bangungot talaga ito, pare. Heto ang 25 sentimos na susunog ito. Alam mo, mukha talaga siyang 25 sentimos na susunog. Sabi niya, tapos nabitawan niya yung 25 sentimos niya. At nung nabitawan niya, gumulong ito pababa sa ulo ko, pababa sa gitna ng ilong ko, pababa sa braso ko, at pababa sa gitnang daliri ko. Napatalon ako at nasabi, napanaginipan ko na naman yon. Bumalik ako sa tulog hanggang umaga. Sinabi ko sa asawa ng lolo ko, gagamitin ko lang ang banyo para maghilamos. Nung tumingin ako sa salamin, may marka ng paso sa mukha ko. Tinamaan ako nung barya hanggang sa kalingkingan ko. Hindi ko alam ibig sabihin nun. Siguro nga. Hindi ko alam. Sabi nila baka ibig sabihin ay pag-aari na niya ang kaluluwa ko, bayad na daw. Gets mo ba? Kaya nangyari yon? Gabing pumasok siya sa akin. Nung inakala ko nasa akin yon, doon ako nagsimulang hanapin ang Diyos. Nagsimumula ako, Jesus. Hindi ko pa nakita ang Diyos. Hindi ko pa siya narinig. Hindi ko pa siya naramdaman. Ilang taon na. Naghahanap pa rin ako. Inisip mo mapasok ka ng kasamaan, yun ba? Ang kasamaan? Ano nangyari yon? Masama sila tol, hindi ako. May nagawa akong mali pero. Hindi naman ako mukhang mabait. Sa totoo lang, gusto ko nang hingin tong bagay na to. Kita mo? Espesyal na kaso. Gusto kong magbayad ng buhay, kapalit ng buhay. Pare, anong nangyari? Anong nangyari sa nanay mo? Tinanong ako ng nanay ko bakit. Sa loob ng 17 taon, sinusubukan niya akong patayin. Itong mga gangster sa paligid ng bootcamp. Sige, hayaan mong ikwento ko kung paano nangyari yon. Sinusundo niya ako at puno ng pagmamahal. Gusto ko nang umuwi. Wala akong naging problema sa kanya, tol.
Lagi siyang matalik kong kaibigan at palaging nandyan para sa akin. Lalo na nung 17 taon na ang nakakaraan. At ako. Ano ang ginawa mo? Sana hindi mo maintindihan. Biningnan mo yon pare, nakita mo. Paulit-ulit nangungulit ang mga detektib para sa mga detalye sa likod ng karumal-dumal na krimen bago gulatin ni Leroy ang mga detektib sa isang hindi inaasahang pagamin. Parang ginawa natin sa kinapasama niyang si Angel. Inatad natin siya sa freezer, di ba? At itinapon ang katawan niya kung saan-saan. Hindi ko magagawa yun sa kanya, di ba? Para nakakulong siya kahit na lahat ng ginawa niya sa akin. Oo, may isa pa. Yung asawa niya nasa tambakan kung saan-saan. Mga apartment. Bilagay siya sa mga bag, tinadtad, at itinapon parang basura, di ba? Hindi mo kaya yan kay nanay. Kung kailangan mo ng kaunting tulong, pwede kang lumapit. Okay, pinatay ko siya kasi, alam mo na, sinusubukan nila akong pauwiin. Pumasok ako sa kwarto niya, binaril ko siya, tapos bumaba ako at sinabi kong tawagin ang pulis. Magkasama ba silang nakatira? Nung sinabi ko sa iyo yung lalaki sa Camaro na yon, kanya yon. Dati niyang kotse yon. Pop, subukan mong patayin yung lalaki. Sabi ko, isumbong mo na ako kasi papatayin ko rin siya. Hindi ko magawa. Sabi niya, kailangan kita dito sa labas. Ang sumunod, naghahanap na kami ng pwedeng ipantadtad sa kanya para may tapo ng bangkay. Hindi pa ako nakapagtapo ng bangkay. Nanay ko siya. Gagawin ko kahit ano sabihin niya. Saan ito nangyari? Inabot ako ng 2 oras para hiwain yon at itapon siya. Gets mo? 3 linggo na sa freezer ang nanay ko kasi hindi ko siya kayang hiwain ng basta-basta. Gets mo? Sinubukan ko. Sola. Pero nagkasakit ako at nagsimula. Anong ginawa mo sa kanya bago yon? Tamang narinig mo. Inamin ni Leroy na siya ang nagputol-putol sa kanyang ina at itinago ang mga bahagi ng katawan nito sa freezer. Pero sinasabi rin niyang siya ang may gawa ng kaparehong pagpatay sa nobyo ng kanyang ina ilang taon nang nakalipas. Patuloy naghahanap ng detalye ang mga investigador. Sinakal ko siya, no? Nagising siya na may sinasabi. Puro kasinungalingan ang sinasabi niya, pare. Lagi na lang ganun. Parang ang tingin niya, tanga ako. Parang wala akong alam. Tiniis ko lahat ng kalokohan. Dahil mahal ko siya at nagdasal ako na magbago ang lahat. Anong sinabi ni nanay mo na nagtulak sa'yo na sakalin siya? Anong kasinungalingan ang sinabi niya? Anong klaseng kalokohan? Inamin niyang silang nag-utos sa mga lalaking yon laban sa akin, di ba? Pagkatapos nun, sinabi niyang hindi niya gagawin yon at hindi niya ipapahabol sa iba. Sabi niya, mahal niya ako. Kalokohan ng lahat yon. Kaya sinasabi niya sa'yo parang hindi ko ipapadala ang mga tao. Iniimpluwensyahan na niya ang mga kapitbahay sa number 1. Akala ko mangkukulam lang siya kasi napapaniwala niya yung lalaki sa mga kalokohan. Sinabi pa niya sa ilang lalaki na sinaktan ko siya. Pero hindi ko naman ginawa yon maliban dito ngayon. Hindi talaga Hindi ito pumasok sa isip ko kahit kailan. Ano ang ginamit mo para sakalin siya? Braso ko, Benito. Hindi ko maalala. Basta ginawa ko na lang. Gaano mo katagal siyang hinawakan? Sandali lang pero matagal din. Hindi naman yan agad-agad. Ang tagal nun, bakit mo siya hinawakan ng matagal? Ha? Bakit mo siya hinawakan ng matagal? Bakit mo tinatanong? Alam mo na, parang nakakamatay, di ba? Gusto mo bang dukutin ka? Para kang nagpa siya na dapat akong tumigil. Pinatigil niya siya. Nagmakaawa at nakiusap ako sa kanya sa loob ng 17 taon.
17 taon. 13 taon na nang pinatay namin ang kanyang nobyo. 13 taon na ang nakalipas mula nang nangyari yun. Hindi, 13 taon na akong ganito. At 14 na lalaki na ang humahabol sa akin. At nagising ako isang araw at naisip ko, tuloy lang. Doon ko siya binaril, babariling ko rin siya. Hindi ko na marinig. 4 na taon na palang lumipas nun. 3, 4 na taon nang lumipas. Nasa tapunan na siya sa bandaron na yon. Walang nakamiss sa'yo, pare. May tinapong ka bang parte ng nanay mo sa tambakan? Hindi, puta. Hindi ko kaya. Kaya andun pa siyang lahat. Huwag kayong lalapit sa freezer hanggat hindi nyo siya natatagpuan. Naiintindihan mo ba ako? Pinapasok ko ang bawat pulis na pumasok doon. Hindi ko siya kailanman tinanggihan. Hindi ko kailanman sinabi sa kanya kung saan hindi dapat tumingin. Alam mo, hindi ko gagawin yon. Hindi ko isusuko sarili ko. Pero hindi rin ako tatakbo. Leroy, kaya nung patay ng nanay mo, anong pinaandar mo? Ang ginamit ko para hiwain siya, nasa ilalim ng lababo ang lagari. Pwede mo kunin. Nasa ilalim ng lababo ang lagari. May ginamit ka pa bang iba? Wala, naghahanap pa ako. Saan mo siya hiniwa? Diyos ko, Tumas? Ano yun? sa freezer. Sa freezer mo siya pinutol. May ilang beses na hindi ko nagawa. Parang tinanggal ko isang binte, bow blade at braso. Mga dito, banda. Nasa freezer ba siya nung pinuputol mo? Hindi. Tinanggal ko na siya, parang boyfriend ang kilos. Ano ba yan? Hindi ko nagawa. Ayokong patayin siya eh. Sinabi ni Leroy na ginamit niya ang dekuryenteng lagari para putulin ang katawan ng kanyang ina matapos niya itong sakalin hanggang mamatay ilang linggo bago iyon. Ngunit hindi pa dito nagtatapos ang kanyang mga pag-aamin. Ano kakatagal naghintay bago mo siya pinutol? Magtatanong lang ako, totoo ba na kung maghihintay ka ng ilang araw, lalapot ang dugo? Totoo ba yun? Hindi ko alam. Hindi ko pa talaga narinig yun, pero... Nagtataka ako kasi. Yung bang ginawa mo? Hindi, ilang araw lang. Sige. Good luck! Sabi nila masaya siyang kasama, may dugo raw. Di ko alam kung totoo. Eh, hindi naman mahalaga kung kailan mo siya pinalaya. Gets mo bang ibig kong sabihin? Ibig kong sabihin, nagawa ko na yun dati. Pagkatapos, inalala ni Leroy ang araw na sinasabing pinatay niya ang kanyang ina. Gusto niyang ilagay ko yon. Yung phone case na in-order ko sa Amazon para sa kanya, galing sa protector piece. Oo. Parang maliit na screen protector. Sabi niya, tara na, ikaw na maglagay nito, hindi ko kaya. Gawin mo to, gawin mo yan. At ayos lang naman. Parang sinasabi na dapat mo talagang gawin para sa nanay mo, pero... Ang nanay mo, dapat nanay mo talaga pare, alam mo yun? Hindi yung nagpapaka-plastic sa likod mo. Hinampas mo ba siya kahit minsan? Hindi. Kailan man? Hindi, kailanman. Hindi ko kailanman ginawa. Hindi ko kailanman ginawa ng masama si Ray hanggang sa mismong araw na yon. Hindi ako marahas sa masamang tao, pare. Mabuti talaga akong tao. Pero, Gumagamit ka na ba ng shabu bago mo sinakalang nanay mo? gumamit ako paminsan-minsan. Pero, konting-konti lang. Maliit na halaga? Hindi nga kahit konti, ni hindi nga katumbas ng $1. At kada 7 araw, hindi ko ginagawa lahat yon. Hindi yun unang beses mong sinakal si nanay. Yon ang unang beses. Paano naman yung nangyari nung 2023? Narinig ko yung tungkol sa kalokohan yon. So nagsinungaling siya tungkol sa pagsakal mo sa kanya? Lagi nagsisinungaling at narsisista siya, pare. Pero sinakal mo talaga siya ngayon? Oo. Pero nagsisinungaling siya nun. Palagi siya nagsisinungaling, tol. Palagi, sabi niya binubugbog at tinanakawan ko raw siya. At ano pa nga bang sinabi niya? Sabi pa niya sa iba, minsan daw pinalo ko siya ng pamalo. Puro kasinungalingan lang siya, tol. Diretsong kasinungalingan. Parang saan mo siya iniwan? Nagdadala yan ng hangin. Sige, Iniwan niya siya sa freezer. sabi ko sa'yo, inilagay ko siya ron at iniwan ko siya ron. Nagbato siya ng kung ano-ano, tapos di ko na siya tiningnan ulit.
Ha? Hanggang sinubukan mo. Binababagagag pa rin ako. Alam mo yon, binabagabag pa rin ako. Gusto ko lang talaga siyang makita, alam mo yon. Mahal ko siya kahit ano pa sabihin ng iba. Lagi ko siyang mamahalin. Ang sama nun pare, sana hindi ko na lang ginawa yon. Sa tingin mo ba mali yung ginawa niya? Hindi, mali talaga yon. Isa lang ang hukom, ang Diyos. Dapat hayaan ko siyang humusga. Kahit ano pang ginagawa niya, dapat ginawa ko yun, di ba? Matagal na dapat siyang patay. Si Leroy ay sinampahan ng kasong pagpatay na hindi pa tinutukoy ang antas at pagmanipula ng ebidensya. Ayon sa online records, itinuring siyang walang kakayahang humarap sa paglilitis at dinala sa New Mexico Behavioral Health Institute para gamutin. Habang sinusubukan ng mga opisyal na maibalik ang kakayahan ng 49 na taong gulang na ito na humarap sa paglilitis, bukas pa rin ang kanyang kaso. Bago ikulong, ibinahagi ni Leroy sa mga pulis ang umano'y personal niyang kasaysayan. Aktor ako sa loob ng 8 taon, may speaking roles at nasa 76 na pelikula at commercials na ako. Ginawa ko yan ng ilang panahon. Ha? Ako ang 4.0 ang marka ko sa kolehiyo, Computer Science. Presidente ako ng 15 beses sunod-sunod. Nagpatingin ako sa ulo ko. 2 beses pare. Sabi nila, ayos ako.